Ganito po ang melon pag malapit na i-harvest. Nagiging na yung mga dahon, nagiging na, tumutuyot na, nagdidilaw na. Yan, ibig sabihin po niya malapit na siyang i-harvest. Malapit na siyang maging magulang. Yan, malapit na. Baka next week po ay i-harvest na to. Yan. Ganyan po yung melon nun, nagiging brown, dilaw, parang nalalanta na. Ibig sabihin po niyan, ilang araw na lang, pwede na siyang i-harvest. Ayan po, ang melon ng Hokkaido. Rupia. Rupia melon po tawag. Ang niya pangalan. Ang laki oh. Ang laki. Yan po, ang melon, pag malapit na siyang i-harvest, nagiging ganito na po yung dahon niya. Nagdidilaw na. Ibig sabihin, ilang araw na lang, next week daw. Yan, next week siguro basta next week mga 10, ano na ba ngayon? 10 or 11, ganyan. Yan po, oh. Nagiging kulay, dilaw na yung mga dahon. Yung dito po malapit yung dito po banda sa mga bunga. Doon po wala na mabunga po doon, di ba? Pinagtatanggal po yung mabunga, dito lang po yung bunga sa may net. Ito yung may net. Diyan lang po yung bunga, may net. Yung mga doon, yung mga tumutubong bunga doon, tinatanggal din po yun. Para lumaki po yung mga melon. Para hindi po siya maliit. Ganyan po, laki oh. Laki. Laki melon. Mga L size. Meron din yung LL. Extra large. Ito mga extra large yan na melon. Yan po yung dahon niya. Kulay na. Parang natutuyot na. Ibig sabihin po, ay harvest na siya. I-harvest na. Yan po yung sign ng mga melon pag malapit na siyang i-harvest, mga magulang na. Yan. Mga pwede nang kainin. Pwede nang ibenta. Yan na, may mga pambenta. Yan po. Ang melon ng Hokkaido. Rupia melon. Pangalan po ng melon ay Rupia. Lupia. Sa English yata is Lupia. Japanese kasi yung L nagiging R eh. Kaya Rupia. Yan po ang melon. Yan, nagiging dilaw na yung mga dahon. Senyales na malapit na siyang may harvest, ilang araw na lang. 2 or 3 days. Yan, pwede na po siya i-harvest. Or next week. Okay.